Step 1, kuha muna kayo ng CTPL insurance. Ako, yearly kumukuha ako sa Mloylier. Pwede rin naman sa Cebuana dahil dito murang-mura talaga. Pero tumaas na rin sila. Mamaya share ko sa inyo kung magkano yung CTPL insurance nila this year. Step 2, kailangan nyo rin magpa-emission. Isa ang emission sa yearly na nire-require ng LTO kapag ka nagre-renew. Pwede rin naman PMVIC kung yun ang mas komportable kayo. Pero dito sa amin, more on emission talaga both sa Biñano kaysa Carmona LTO. So dito sa may LTO Carmona, katabi niya na mismo yung emission center. Simple lang din ang step. Pagdating mo sa emission center, pupunta ka sa cashier para ipasang yung document at magbabayad ka na rin. Ang kailangan mong ipasa ay yung kopya ng yung OR at CR. Kailangan malinaw ito. Share ko rin sa inyo kung magkano ang nagastos ko dito sa pagpapa-emission. Once na nakabayad na kayo, antayin nyo lang na tawagin ng inyong pangalan. Kung hindi sa inyo nakapangalan yung OR or CR, antayin yung tawagin yung nakapangalan dun sa documents. Once na tinawag, i-emission lang ngayon yung sasakyan. Wala na palang stencil ha. After ma-emission, proceed na kayo sa inspection area. Sa inspection area, bali merong LTO inspector. Ang typical lang naman na tinetest nila ay yung windshield wiper, yung inyong hazard light, brake light, yung inyong turning signals din, mahalaga rin yan na gumagana. Kapag ka isa sa mga yon ay hindi gumagana, kailangan nyo muna yung ipaayos bago kayo bumalik at makapag-proceed sa next step ng registration or renewal. Isa rin pala sa dapat na meron kayo is yung early warning device. Kapag wala kayo niya sa sasakyan, kailangan yung bumalik para ipakita na meron kayong bitbit nito, kaya make sure na dala-dala nyo ito during your renewal process. So after ma-inspect, diretso na kayo sa loob ng LTO office. Ibigay nyo lang doon sa kanilang LTO officer na nasa entrance at sila na magfo-forward doon sa MV evaluator. So antayin nyo lang tawagin ang inyong pangalan, tapos pipila na kayo sa cashier para magbayad ng inyong LTO renewal fees. Kapag kabayad ninyo, bibigay na sa inyo yung kopya ng inyong OR. Printed copy lang ito ha, huwag kayong magtataka. And that's it, nakapag-renew na kayo ng inyong sasakyan for this year. By the way, para sa mga magre-renew after ng first 3 years na LTO kung brand new ang inyong sasakyan, bali ang ipa-follow nyo dyan ay yung date na nasa OR. Hindi nyo muna ipa-follow kung ano yung nasa dulo ng inyong plate number. So for example, ang OR mo dated January 2023, kailangan mo na mag-renew ng January 2026 kahit yung plate number mo ay nasa April pa. So ang mangyayari lang yan, yung January to April, babayaran mo lang yun ng extra, prorated. So basically may dagdag. Pero sa next renewal mo ng 2027 ay kung ano yung nakaset based sa inyong plate number. Okay mga kaswak, so tapos na tayo magparehistro o magpa-renew para sa taong ito. So para i-summarize ko lang lahat ng aking mga ginawa. Almost the same lang naman yung proseso compared from last year. So first step is kumuha ako ng CTPL. So kumuha pa rin ako sa Mloylier na hamak na mas mura, pero tumaas na sila. Naging 656 na sila or 659 dahil dati 609. Ngayon nadagdagan na sila ng personal insurance worth 50 pesos lang naman. So napakamura pa rin compared kung kukuha ka sa malapit dito sa LTO na aabot ng 1,200. So 615 yung binayaran ko sa Mloylier. Then the next day, dito ko tsaka pumunta dito sa LTO Carmona. Dito sa LTO Carmona, katabi lang niya yung emission testing center. So 700 pesos yung binayaran ko. Napakabilis lang ng proseso. Pagdating mo, bigay mo lang yung malinaw na kopya ng yung OR at CR dun sa cashier. Tapos magbayad ka na. Actually, kukunin din nila yung kopya ng iyong insurance. Tapos magbabayad ka na. Pagkabayad mo, itetest na iyong sasakyan. After the testing, magpupunta ka na doon sa kanilang inspection. Pagpunta mo sa inspection, ang i-check lang doon, very basic, hazard, yung wiper,
yung headlight, tsaka brake light. Yun lang. Pero dapat lahat yun nagana. Kapag ka may isa doon, kahit yung brake light mo or headlight mo, isa lang doon ang pundido, kailangan mong bumalik kagaya nung nangyari doon sa isang sa nakasabay ko na hindi siya pumasa, pinabalik siya at pinapaayos muna yung kanyang brake light dahil hindi gumagana yung isang side. Tapos, pinaka-importante din, early warning device. Pag wala kang early warning device, same, hindi rin kayo papasa, babalik din kayo. Okay? So after nung inspection, babalik ka na doon sa iyong emission para kunin na yung papel mo. So pagka nakuha mo na yung papel mo, babalik ka ulit doon sa kubo, doon sa nag-inspect para bigyan ka na ng routing number. Yung routing number, yun yung ibibigay mo o yun yung proof nila kung ano yung pinaka sequence ng iyong transaction doon sa LTO. So pagpasok mo, pasok ka sa loob ng LTO office. Pagpasok mo sa LTO office, bigay mo sa guard or sa customer service representative, tapos siya yung magpo-forward doon sa MV evaluator. So doon sa MV evaluator, check nila kung may mga hit yung sasakyan mo or kung may mga records, violation, etc. So kung wala, antay mo lang yung pangalan mo tawagin sa cashier. So kapag tinawag ka na sa cashier, magbabayad ka lang. So ang binayaran ko total of 1,710 dahil yung extra doon ay para sa top load pero dapat 1,610 lang yon. Yun talaga yung pinaka registration fee or renewal fee kung wala yung top load. May top load kasi ito sa sasakyan ko kaya kailangan mo rin i-register yun yearly na 100 pesos. So, yun lang. After mo magbayad, makukuha mo na yung updated mo na OR, then that's it. Okay ka na. So, that's it mga kaswak. Sana nakatulong itong video na to para sa inyong guide this year sa inyong pagpaparenew ng inyong sasakyan. See you next time. Bye-bye.